Kalmadong mukhang nagpalingalinga sa paligid si Kenji. Salo pa rin ang katawan ni Althea nang hindi niya makitang kahit na anino ng asawa nitong si Renz o ng amo nitong si Kenzo ay walang pakundangan na niyang binuhat si Althea ng bridal style. Hindi niya ito pwedeng patagalin na nakatayo at baka kung ano pa ang mangyari sa babae. May mga nakapansin sa kanila pero hindi niya yun alintana dahil hindi rin naman sila nag-uusisa kung anong nangyari. Sinigurado niyang walang ibang makakakita ng mukha ni Althea para hindi simula ng chismis. "Excuse me, makikiraan lang po. Saglit lang po, masama ang pakiramdam ng girlfriend ko." Maingat inihiga ni Kenji ang katawan ni Althea sa ibabaw ng kama niya. Doon pa lang niya naramdaman ng nag-uumapaw na kaba sa dibdib. Nakapikit pa rin ang mata ng babae, halatang wala pa ring malay. Umatras siya ng ilang hakbang palayo ng kama. Umatras siya ng ilang mabuti. Kung ano ang posibleng dahilan kung bakit bigla na lang itong hinahimatay. Nangunot ang noon ni Kenji nang makita may konting mantsa sa damit na suot ng babae. Lumapit siya at bahagyang inamoy yon. Agad na siyang nagduda. Maaring yun ang dahilan kung bakit ito biglang nahilo. Bukod sa buntis ito na lihim niya natuklasan, ay halatang may iba pa sa amoy na hindi niya ma-explain kung ano. Bukod dito ay wala na siyang ibang makitang dahilan. Malakas na tumikim si Kenji at agad na lumayo sa kama nang marahang idilat ni Althea ang mga mata. Unti-unting nahimasmasan ng babae. "Oh, Kenji, nasan ako? Narito ka sa loob ng silid ko." Nagkukumahog na bumangon si Althea. Nahihilo pa rin siya pero hindi yan kagaya noong kanina. "Huwag kang matakot, wala naman ako masamang gagawin sa'yo. Dinala lang kita dito just to be safe. Kung doon ka mismo sa event hall, mawawalan ng ulirat, panigurado na mas lalaki pang usapin at magdudulot ng kaguluhan." Nakahinga ng maluwag si Althea. May punto nga naman ang lalaki. "Walang dapat ikatakot. Pasensya na pero salamat. Hindi mo naman kailangan dalhin ako sa silid mo." "Pasensya na rin Althea, wala na ako ibang choice. Hindi na rin ako nakapag-isip ng maayos. Iniisip ko na lang na mas makakabuti ang ilayo ka sa buhos ng crowd." Alam mo ng panahon, binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Katahimikan na kahit ang kuliglig ay mahihiyang mag-ingay. Hindi maramdaman ni Althea ang katawan kung kaya na ba niyang tumayo at lumabas ng silid. Hindi rin siya makapag-decide kung mananatili pa rin ba siya sa loob nito. "Habang paakyat tayo dito kanina, naamoy kong kakaibang pabango sa damit mo. Is that your normal perfume?" Sa tinurang yun ni Kenji ay inamoy-amoy na ni Althea ang sarili. Kilala niya ang pabango niya at saka natatandaan din niyang nag-spray nga siya ng pabango kanina. Ngunit ang naamoy na niya ngayon ay hindi nang amoy ng pabango. Para yung pabango na may ibang nakahalo. At nang sandaling mas amuyin niya pa yun, muli na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. "No, Kenji, hindi ito ang..." Napalapit na si Kenji sa kama na makitang parang nahihilo na naman si Althea. Inalalayan niya ulo. Namumungay na naman ang mga mata ng babae na parang nauupos na kandila. "Althea, I think kailangan mo magpalit ng damit as soon as possible. May nag-spray ng damit mo na nakakahilong amoy na hindi mo alam." "Aha? What do you mean?" "Magbihis ka na muna bago ko explain sa iyong lahat. It will harm your body kapag patuloy mong nalanghap. Just listen to me first." "Wala akong dalang." Bumagsak ang ulo ni Althea sa unan kasabay ng pagtunog ng phone nito kung saan nakaregister ang pangalan ni Kenzo. Hindi yun pinansin ni Kenji. Hinagilap niya na ang sariling cellphone at may tinawagan na dito. Kinunan niya ng picture ang damit na suot ni Althea at pinadala dito. "I want the same design and color of this dress as soon as possible. Can you do that for me? I am willing to pay you double or triple the price for the inconvenience. Thanks a lot." Nang muling magkamali si Althea, mulit mabilis na inexplain ni Kenji na maaaring dahil yun sa kakaibang pabangong nakadikit sa damit. Ang weird naman noon. Sino naman ang gagawa nito sa akin? Naguguluhang iling-iling ni Althea. Hindi mawala sa isip ni Althea na si Kenzo ang nag-order ng damit nila. Imposible naman na itong gagawa noon sa kanya. Alam din ni Kenzo na buntis siya at base sa katauhan nito. Never nitong hahangaring ipahamak siya kung sakali man na totoo ang hinala ni Kenji sa pabango noon. "Ikaw ba mismong pumili ng damit mo?" Pinili ni Althea na wag nang banggitin kay Kenji na si Kenzo talagang pumili noon at nagpa-deliver. Baka ano pang isipin nito at sabihin na tsak na makakaapekto sa utak niya. Hindi ito normal na pabango lang, Althea. Ako na magsasabi.
Misteryoso masyadong amoy. Anong ibig mo sabihin, Kenji? Nasa industriya rin ang paggawa ng mga pabangong pamilya ko, Althea, at alam ko ng amoy na ito ay nahaluan ng gamot na ginagamit upang mawala ng ulirat ang may buhay ng mga nilalang. Kung ayaw mong maniwala, ipacheck natin nang malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Sa narinig ay kinilabutan bigla si Althea. Hindi niya ma-imagine ang sinabi nito. Imposible rin na gagawin niya sa kanya ni Kenzo. Maniwala pa siya kung si Eleanor ang gagawa ng bagay na yon sa kanya dahil wala itong ibang hangad kung hindi ang ipahamak siya. Bagay na imposible namang mangyari dahil hindi naman siguro pupunta ng Baguio City si Eleanor para lang sa bagay na yon at isa sa alang-alang ang kaligtasan ng anak niya na nasa tiyan pa lang. Bawal itong matagtag at sa layo na magiging biyahe ay napaka-imposible. Uuwi na muna ako sa hotel namin kung saan kami naka-check-in para magpalit ng damit. Babalik na lang ako dito, wika ni Althea na tumayo na rito. No, hindi mo pwedeng gawin yun, Althea. Nakadalawang collapse ka na. Mahirap na at delikado. Kapag natagalan ka pang malanghap ang pabangong yan, it will harm not only your body. Narinig mo? Hindi lang yun ni Althea, maaari pa nito maapektuhan ng batang nasa sinapupunan mo kapag nagkataon. Lalaki ang mga matang napahawak sa tiyan niya si Althea. Sa sobrang pag-aalala niya ay hindi na pumasok sa isip niyang itanong kung paano nalaman ni Kenji ang tungkol sa bagay na yon kung kay Kenzo lang naman niya ito sinabi. Sinakop ng malaking espasyo ng isipan niya ng sobrang pag-aalala sa mga nangyayari. Huwag kang mag-alala, nag-order na ako ng exact design ng damit na suot mo. Kailangan lang nating hintayin na dumating at pwede ka nang magpalit at bumaba sa venue. For now, huburin mo na yan at magsuot ka na lang muna ng robe. Lalabas ako para hindi ka mailang. Kung may kailangan ka sa akin, tawagin mo lang ako. Tuloy-tuloy na saad ni Kenji at malalaki ng hakbang na pumunta ng bathroom upang kunin ang extra robe niya doon bago lumabas ng room. Pagkasara ng pintuan ay parang may spring ang katawan na otomatikong tumayo si Althea. Sa labis na pagkatarantay kaganyang hinubad ng kanyang damit, hindi na siya nag-abalang magtungo pa sa banyo. Parang si Flash na sinuot niya ang robe na binigay ni Kenji. Hindi na niya pinansin kung bahagya nitong natanggal ang suot niyang kolorete sa mukha. Ang tanging goal niya ng mga sandaling yon ay ang mahubad ang damit sa katawan at mailayo sa abot ng amoy. Are you done, Althea? Narinig niyang tanong ni Kenji sa kabila ng pinto. Puno ng pag-aalala ang boses nito na medyo matabang din. Hindi kita pinipilit na maniwala sa mga sinabi ko. Kung gusto mo ipapatest din natin ang pabangong nasa damit mo nakadikit para malaman mo na totoong mga sinasabi ko. Patuloy pa nitong kumbinsi. Medyo natawa na si Althea na nakaupo sa gilid ng kama. Alam niyang mabuti ang kalooban ni Kenji na kahit hindi ito madalas na makita ay alam niyang kaibigan ng turing sa kanya. Noon niya palang napuna ang malaking kaibahan ng silid ng lalaki sa hotel na to kumpara sa silid na tinutuluyan nila sa ibang hotel ni Kenzo. Bukod sa malaki ay naguhumiyaw yun sa karangyaan na malamang ay malaki ang magiging kabayaran. I'm done, Kenji. Pwede ka na ditong pumasok. Sambit ni Althea na inayos na mabuti ang pagkakalapat ng roba dito sa kanyang katawan. Nang marinig yun ay pumasok na doon si Kenji kasunod ang isang babaeng hindi kilala ni Althea. Dinampot nito ang damit niyang hinubad na hindi na rin niya hinawakan matapos alisin sa katawan. Gamit ang kamay na nakaglove at maingat na inilagay sa loob nitong brown paper bag na bitbit. Ipapatest natin ang pabangon nakadikit sa damit para malaman din natin ang totoo. Pag-ibibigay alam ni Kenji kay Althea na wala pa ring imik. Baka isipin mong imbento ko lang ito. Kenji, hindi mo naman kailangan. Tututulan na sana yun ni Althea pero itinaas lang ni Kenji ang isa niyang kamay para pigilan siya. It's okay, Althea, para malaman din natin kung anong klase ng drugs ang nasa suot mong dress. Pero gagastos ka pa at huwag mo isipin ang gastos, mura lang yun. Hindi na nagsalita si Althea ang nahiya na sa kasama nilang babae na naroon pa rin sa silid, salit-salita ng tingin sa kanila. Hustong labas nito ay siyang pasok ang isang paper bag na damit kung saan nakalagay sa loob ng order ni Kenji. Heto na po yung dress na pinapadala niyo dito, Mr. Barrowell. Friendly at nakangiting wika nito. Thank you so much. Tanggap dito ni Kenji. Inabot pa nito kay Kenji ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat naman ang amount na kailangang bayaran ng lalaki. Sa layo hindi yung nagawang makita ni Althea kung magkano. I'll send the payment now. Sige po, Mr. Barrowell. Aalis na po ako.
Tugon itong tinungo ng pintuan na nasabing silid. Binalingan ni Kenji si Althea na mapanuri pa rin ang tingin pinupukol sa babaeng umalis. Magpalit ka na ng damit, Althea, at ang tawag dyan, sagutin mo ng tawag dyan sa cellphone mo. Sige ka, baka mamaya yan mawalan ka pa ng trabaho. Sa bilis ng mga pangyayari sa harap ni Althea, hindi niya pa rin namalayan ang tawag. Galing yun kay Kenzo na sa sandaling yun ay buhol ng mga kilay. Ayon sa taxi na pinadala niya para sundin si Althea kanina pa ito umalis sa lugar at naihatid na ito sa venue. Ginamit pa nga ni Kenzo ang pangalan na Renz na hindi niya dapat ginawa. Malamang ay galit sa kanyang kaibigan at baka hindi yung sumakay doon. Dapat lang talaga pinasabi na niya na siya ang may gawa nito at nagpadala ng sasakyan dito. Althea, sagutin mo tawag ko sa'yo. Paayos lang naman na magalit ka pero sagutin mo tawag ko o kahit ang text ko. Kamot nito sa ulo na kanina pa hinahanap ang babae. Palakad-lakad sa kabuuan ng venue. Nasaan ka na ba? Matapos magpalit ng damit ni Althea at mag-retouch kaunti ng mukha ay nagpasya rin siyang lumabas ng silid ni Kenji. Bumuti ng pakiramdam niya. Hinintay lang nila ang result na pinatest nito na hindi na rin naman natagalan at bumalik ang babaeng inutusan noon ni Kenji. Mr. Barrowell, na-test na po namin na nakahalo sa pabango na nasa damit at positive po ito sa GHB. Ang GHB ay isang uri ng drugs. Maaring antukin, makalimutan ang nangyayari sa paligid o manghina ang buong katawan. Sanhi rin ito ng mga seizure, mabagal na tibok ng puso, mabagal na paghinga at pagkawala ng malay tao. Magsisimulang epekto nito sa loob ng 15 hanggang 30 minutes at tatagal ng 3 hanggang 6 na oras. Pasalamat na lang si Althea na hindi gaanong effect noon sa kanya, yung tipong nawalan siya ng malay pero kagad din naman siyang nakabalik sa tamang katinuan. Maraming salamat, tanging tugon ni Kenji at bumaling nasa gulantang na si Althea. Naisip na ba kung sino pwedeng gumawa nito? Umiling si Althea at kapag dakay tumango. Hindi imposible na sa Eleanor yon, siya lang naman ang may galit sa kanya. Ang contradicting lang doon ay kung nasa lugar ba ang babae. Kasi kung wala ito dito, imposibleng siya pa rin yun. Si Eleanor, kung may magtatangkaman sa buhay ko, siya lang yun. Kasong problema, wala naman siya dito kaya paano niya yun? Nandito siya sa Baguio, Althea. Lalaki ang mga mata ni Althea at natigilan na sa paghakbang. Nasa labas na sila ng silid ni Kenji at pababa na ulit ng lobby ng hotel. Nag-text na rin siya kay Kenzo na hintayin siya sa may exit dahil gumamit lang siya ng bathroom at papunta na. Narito siya? Yes, nakita ko siya dito sa hotel kaninang umaga. Wait, kilala mo ba siya? I mean, paano mo siya nakilala kung hindi ko naman sa'yo nababanggit ang tungkol? Miss Eleanor is now famous for being rumored fiancé ni Mr. Salmeda. Ngiti sa kanya ni Kenji. Napaiwas ng mga mata si Althea. Hindi pwedeng malaman nito na siya ang Mrs. Salmeda. Tama nang kilala nito si Eleanor. Okay na yun. Anong plano mo? Hindi ko alam, Kenji. Hindi pa rin naman ako sure kung siya ba talaga ang may gawa. Wala akong proof. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Tumingin na kay Kenji sa Althea na puno ng mga mata ng pagtataka. Bakit, Kenji? Bakit gusto mo akong tulungan? Bakit gusto mong maging involved sa akin gayong hindi mo naman ako kaibigan? Wala akong mabigat na dahilan. Simple lang naman ang gusto ko. Yun ay ang makatulong ako sa mga taong nangangailangan ng tulong. Saglit pang tinitigan ni Althea sa mukha si Kenji. Wala siyang ibang masamang nakikita sa hangarin ng lalaki na tulungan siya. Wala rin naman siyang maisip na magandang dahilan para tulungan siya nito at higit sa lahat ay hindi naman sila magkaibigan. Maliban sa ilang mga pagkakataon na pinagtatagpo sila. Maraming salamat, Kenji. Bukal sa loob ng ngiti ni Althea habang hindi mapigilang mamasa ang bawat sulok ng mga mata niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka ngayon dito. Kung hindi mo ako nakita, baka kung ano na nangyari sa akin. Lubos ang pagpapasalamat ko sa iyo, Kenji. Kumindang ang mga mata ni Eleanor nang matanaw niya sa hindi kalayuan ng bulto ni Althea at Kenzo. Magkasabay na naglalakad ang dalawa na tila may masinsinang pinag-uusapan. Parang nagliwanag ang isipan niya na habang sinusuyo niya ng tingin ang suot nitong damit. Bumitak pa sa masayang ngiti ang labi niya nang makitang hindi ito nagpalit ng damit at kung ano yung in-order nila ni Kenzo na dress. Yung talagang sinuot ng babae sa event na to. Mukhang magiging matagumpay ang plano nila na kasabot niyang si Kenzo kapag walang bolilyaso.
Kawawa ka naman, Althea. Tiwalang-tiwala ka pa rin sa kaibigan mong yan. Hindi mo malang alam na tinutuklaw ka na niya ng lihim at hindi alam. Humakbang ng babae at tumamis pang ngiti palapit sa kinaroroonan ni na Althea. Gusto niya itong isurprise at makita kung ano magiging reaction oras na makita siya. Malamang hindi inaasahan ni Althea na makita siya sa event. Humugot siya ng gentle at palakaibigang mga ngiti. Naging pino pa ang mga galaw na para bang hindi siya makabasag ng pinggan. Samantalang, nang matanaw naman siya ni Althea ay parang gusto niya na itong sugurin, kaliwat ka ng sampalin ng muka hanggang sa dumugo yun at magkapasa-pasa. Ngayon ay sigurado na siyang ito ang may pakana ng lahat. At ang nakakainis pa doon ay mukhang kasabot niya sa planong kaibigan niya si Kenzo na pinagkatiwalaan niya na sobra. Si Kenzo na bumaba ng tingin ni Althea at nawala na rin siya ng tiwala at amor. Hindi niya alam kung nahalata ba yun ng kaibigan niya. Ang malamig na pagtrato niya magmula na magkita kanina. Kakaiba ka talaga, Eleanor. Akalain mo, ang layo ng Baguio pero nagawa mo pang pumunta dito. Nax, anong magic ang ginawa mo? Patutsada ni Althea. Hindi pa man nabubuka ni Eleanor ang bibig para sana magsalita. Mabuti walang nangyaring masama dyan sa pinagbubuntis mo sa haba pa naman ng naging biyahe papunta dito. Sinipat pa ni Althea ang siya ni Eleanor. Hindi nagpatalo doon si Eleanor, dabagamat napalis ang malawak ng ngiti sa labi kagad namang nagawang bumawi at humalo kip-kip. Bakit, Althea? Sa tingin mo ba ikaw lang may karapatang pumunta sa event na gaya nito? Excuse me lang ha, mayroon din naman akong kakayahan. At isa pa, hindi naman ikaw ang sadya ko kung bakit nandito ako sa Baguio. Kailangan ko ng bakasyon. Bakasyon? Humalakhak na doon si Althea. Nakagad din niyang itinigil ng makitang busit na si Eleanor. Oops, sorry. Ikaw naman kasi. Hindi ba dapat naka-bedrest ka sa mga sandaling ito? Masela ng ganyang mga buwan ng pagbubuntis. Sige ka, oras na may mangyaring masama dyan sa batang dinadala mo. Tsak nalagot ka sa ama niyang pinagbubuntis mo. Bakas ng inis ang mukha ni Eleanor. Nanunot na sa buto ang galit niya dito. Sumulyap na siya kay Kenzo nang wala nang mahugot na panangga sa mga sinabi ni Althea. Umiwas lang ng tingin sa kanyang lalaki. Tinanggal na ni Eleanor ang pagkakahalo-kip-kip. Napupuno na sa kaharap. Ano bang pakailam mo? Kung bakasyon nga ang pinunta ko dito, bakit nasa harapan kita at kinakausap mo pa talaga ako? Para ano? Close ba tayo? O baka naman para sirain mong gabi ko? Sorry Eleanor ha, hindi masisira ang gabi ko dahil ngayon pa lang masayang-masaya na ako. Hindi mo ba pansin? Naningkit ng mga mata ni Eleanor, sobrang talagang pang-iinis sa kanya ni Althea na to. Huwag kang ang pa-main character, Althea. Bakit hindi? Dahil ba ikaw ang lumalabas na villain? Nilakipan pa ni Althea yun ang mas malakas na pagtawa. Nilingon na si Kenzo na parang hindi nakikita sa harapan niya si Eleanor. Let's go, Kenzo. Baka nag-transform ako ngayon at ako na magiging villain sa babae ito na feeling main character ng gabi. Pagbigyan natin at baka maglupasay sa pag-iyak. Pero sandali, hindi naman yata siya invited. Ako'y takat bakit siya ay nakapasok dito ng ganong kabilis. Hinawakan pa ni Althea ang isang braso ni Kenzo at bahagyang hinila para umalis sa lugar at bago pa makapagsalita sa Eleanor ay humakbang na kagad si Althea. Walang nagawa ang katawan ni Kenzo kung hindi ang magpatianod sa paghihila niya. Hoy Althea, ang kapal ng mukha mo. Sinama ako ng kaibigan ko dito no. Hindi ako basta pumunta lang dito para maging saling pusa ako sa event. Anong mali doon? Tingin mo talaga ikaw lang may karapatang pumunta sa ganitong event ha? Mapang-asar na lumingon lang si Althea kay Eleanor. Yung tipong itsura hindi siya interesado sa anumang mga pinagsasabi nito. Malapad pa siyang ngumiti para mang-alas ka. Talaga? Sino naman kayong kaibigan mo yun ang nauto mo para magawa kang isama dito? Bakit gusto mong malaman? Hindi kita tinanong kung sino dahil gusto kong malamang ikaw ang nagmamalaking kaibigan mo siya at syempre, maniniwala lang ako sa'yo kapag nagawa mo mag-drop ng pangalan. Baka kasi imaginary friend mo lang na naman yung sinasabi mo para merong pagtakpan. Malalaki ang hakbang na lumapit na sa Eleanor. Pinagtaasan lang siya ni Althea ng isa nitong kilay. Nataranta naman si Kenzo na akmang hihilahin na palis doon si Althea. Subalit nagmatigas ang kasamang babae. Gusto niyang malaman kung hanggang saan naabot ang galit ni Eleanor sa pang-aasar niya dito. Naaaliw siya sa itsura nito. Anong imaginary friend ang pinagsasabi mo, Althea? Dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Si Domingo Mondragon lang naman ang friend na tinutukoy ko. Narinig mo?
Ang bigatin no, hindi na nagulat doon si Althea. Alam na niya bago pa man ito sabihin dahil nabanggit na rin sa kanya tungkol doon ni Kenji. Hindi nga lang nito tahasang sinabi yun sa kanya, pero binanggit nito'y nakita niya raw ang dalawa dito. Oh! Madramang takip ni Althea sa bibig na animoy nagulat siya sa sinabi ni Eleanor. Grabe namang bigatin ng friend mong yan, Eleanor. Pwede ko bang malaman kung paano mo siya naging friend? Ang interesting naman. Kung kanina ay naniningkit ang mga mata ni Eleanor. Ngayon naman ang lalaki na yun dahil parang hindi makapaniwala si Althea na kaibigan niyang old businessman na binanggit niya dito. Anong gusto mong palabasin, Althea? Wala naman. Bakit gusto ko bang ilabas ng katotohanan na hindi namin alam? Mariing itinikom ni Eleanor ang bibig. Sayang na sobrang napupuno na talaga siya sa kaharap. Binalingan niya si Kenzo na napakurap-kurap lang doon bilang reaction. Ani mo inuutosan ito ni Eleanor na do something. Hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Althea na mas matalas pa sa lawin. Tamang ang hinala niya sa kaharap ng dalawang merong sabwatang nagaganap sa pagitan. Malinaw na malinaw yon sa kanya. Tara na Althea, huwag ka na magsayang ng lakas sa kanya. Hindi kayo matatapos. At isa pa, hindi rin siyang pinunta natin dito sa Baguio. Malamig na wika ni Kenzo na giniya na si Althea palayo sa kinatatayuan nang napipikong sa Eleanor. Anong mangyayari ngayong alam na ni Althea ang ginawa ni Eleanor at sa buhatan ito kay Kenzo? Magawa pa kaya magtiwala ni Althea sa kaibigan? At bakit? Ganun na lang ang pagtulong ni Kenji kay Althea. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.